أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa na namang pagtatanghal ng ating programang Mensahe TV Live. At sa araw na ito inshallah ay magkakaroon na naman tayo ng isang pagtalakay sa isang napapanahong usapin tungkol sa bawal na pag-ibig, na isang konsepto na sa kasamaang palad ay lumalaganap sa panahon natin ngayon dahil ito ay laman ng mga kwento, maging mga pelikula at telenovela na sinusubaybayan ng mga tao at sa kasamaang palad kabilang narito ang ilan sa mga kapatid nating Muslim, gabayan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit bago tayo magpatuloy inshallah sa ating topic para sa araw na ito, alhamdulillah ay sinimulan natin ang episode natin ito sa pamamagitan ng pagbasa mula sa Quran ng kahulugan ng binasa ng ating pinakamamahal na ustad. Alhamdulillah ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung ikaw man ay tatanggi sa mga nangangailangan, ay sabihan mo sila ng mga pananalitang manumanay. At huwag mong gagawin na ang iyong kamay ay nakasara para sa kanila. At dahil dito ay magiging kabilang ka doon sa mga masisisi sa iyong ginawa. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong Panginoon ay namamahagi ng kanyang ng kanyang biyaya sa lahat ng kanyang nais na bigyan ng biyaya at pinipigil niya rin ito na makarating sa iba pa ayon sa kanyang kagustuhan at desisyon. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakakaalam at nakakakita
sa lahat ng kinikilos at ginagawa ng kanyang mga alipin. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag din niyong papatayin ang inyong mga anak dahil sa inyong pagtatakot sa kahirapan. Sinabi ni Allah, kami ang nagtutustos sa inyo at kami rin ang magtutustos sa kanila. Tunay na ang pagpatay sa kanila ay isang napakalaking kasalanan. At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong lalapit sa zina o pakikiapid dahil tunay na ito ay isang napakalaking imoralidad at isang napakalaking kasamaan. At huwag ninyong papatayin ang sino man na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na patayin ninyo liban na lamang nang ito ay naayon sa katotohanan. Sino man na siyang mapatay na dahil sa pang-aapi o sa kawalang katarungan ay ginawa na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang wali o ang kanyang mga tagapagmana upang magdesisyon sa kanyang kalagayan. Kaya huwag kayong magmamalabis sa usapin ng pagpatay. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala o tunay na ang bagay na ito, ang usapin na ito ay itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pagsasabatas. At alhamdulillah, napakaganda ng mga aya na ito na inshallah magiging bahagi ng pagtalakay natin sa araw na ito. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa mga pangunahing ipinagbabawal niya bukod sa shirk ay ang zina o ang pakikiapid. Na ang ugat nito ay ang bawal na pag-ibig. Na dahil dito, sa mga pagkakamaling ito ay nagagawa rin ng tao na magkasala ng pakikiapid at minsan ay nagkakaroon sila ng mga immoral o mga gawain na hindi katanggap-tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagdudulot din ng mga hindi katanggap-tanggap pang mga gawain tulad ng mga hindi pinaplanong pagkakaroon ng mga anak na kanilang pinapatay dahil sa kanilang takot sa pananagutan at paghihirap. At ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa issue na ito inshallah matapos ang ilang mga paalala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sabihin, o aking mga alipin, na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan, Siya ang lagi nang mapagpatawad, ang maawain. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. At kapag ang aking mga alipin ay magtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin,
Tunay na ako ay malapit sa kanila. Tinutugon ko ang mga panalangin ng bawat dumadalangin kapag siya ay nananalangin sa akin nang walang ibang tagapamagitan. Kaya, hayaan silang tumugon sa akin sa pamamagitan ng pagsunod at maniwala sa akin upang sakali sila ay mapatnubayan, tumahak sa matuwid na landas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa ating topic para sa araw na ito, ang bawal na pag-ibig, ay nag-desisyon tayo, alhamdulillah, na magkaroon ng dalawang ustad na magiging kasama natin sa pagtalakay sa madugong usapin na ito na tiyak na marami ang matatamaan. Inshallah. At nawa ang pagkakarealize natin sa ating mga pagkakamali ay maging daan upang tayo ay magbago at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapiling natin ngayon, alhamdulillah, ang dalawang pinakamahal nating ustad. Kasama natin ngayon, si Ustad Lut Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustad, maraming salamat sa muling pag-imbita sa amin sa live ng Mensahe TV. Alhamdulillah, inshallah. At kasama rin natin ngayon, kararating lang galing Cotabato, si Ustad Khalid Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat at muli na naman tayo nagbalik. Nagkita ko na naman bawat isa sa atin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, merong tanong dito, Ustad. Anong topic daw? So, ano yung unang tanong na na-receive natin galing kay Direct Julius. Siya yung director din niya ng topic. Topic natin ngayon ay ang bawal na pag-ibig. At ang ibig sabihin natin dito sa bawal na pag-ibig ay yung mga lugar o mga pagkakataon na kung saan ay hindi marapat na iiral dito yung pag-ibig. Dahil sa Islam ay nalalaman natin na meron lamang nag-iisang lugar ang pag-ibig. At ito ay nandoon sa pagiging mag-asawa. At ano pa mang pagmamahalan o pag-iibigan na liban dito na umiiral sa mga tao, ito ay pinagbabawal. Diba, pag-iibigan hindi naman mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Yung pag-iibigan ng may mga asawa na sila, tapos may iniibig pa silang iba, waliyadu billah. So, yun ay bawal din. At bawal na bawal din yung pag-iibigan ng lalaki sa lalaki. At yung babae sa babae. So, yun yung mga tinutukoy natin ng mga bawal na pag-ibig. Pero, mga ustad, bago tayo tumuloy sa ating topic, meron tayong gustong tanungin na tao dito sa studio na marami siyang experience dito sa bagay nito. Hindi naman natin sinasabi na siya yung involved sa bawal na pag-ibig. Pero gusto natin tanungin si Direk Rahib. Kasi nagtataka ako bakit alam naman ng mga tao na ito ay immoral? Kasi nasa 10 utos ng Diyos to Huwag makikiapid. Pero ang dami nilang ginagawang pelikula, ang daming ginagawang telenovela, ang daming ginagawang mga pocketbook, mga kwento. Nagiging bestseller pa tungkol sa mga haram na relasyon. So bakit ba ganito, Direk? Halika muna rito. Mashallah. Ano meron? Nag-exercise ako nag-exercise ka? Oo. Ba't may toothbrush ka? Naglilinis ako. Naglilinis. Okay. So ba't ba ganito, Direk? Matanong ka namin, bakit madalas itong mga ganitong pelikula, mga... Sasagutin ko yan hindi bilang... Hindi ba sila nahihiya? Actually, yun kasi yung yung kumbaga hindi common So, medyo thrilling kasi yung ganung mga bagay. So, yung gusto talaga nilang ipapalabas, yung mga hindi common na mga pangyayari. Oo. Pero tapos ang nangyayari, dahil hindi siya common, so masyado siyang mabenta. So, ang nangyayari, dahil nag-thrill sila habang pinapanood yun,
sinusubukan nilang gayahin yun. Mm. Oo. So yun yung nagiging masamang epekto ng mga pelikulang ganun eh. Yung intention lang ng mga producer, ng director is to make something kakaiba. Tapos yung producer gusto lang gumawa ng... Pero sigurado ka, direct intention lang nila yung na gumawa ng pelikula o talagang gino-glorify nila? Actually, it's only lang, gray area lang yun eh. Hindi talaga yun yung pure intention. Minsan kasi yun yung mga pangyayari na hindi nangyari sa buhay nila. Kumbaga fantasy nila. Tapos biglang gusto lang nilang parang maging outlet nila yung movie na ginagawa. So hindi naman talaga kumbaga consciously pinopromote nila yung pakikiapit, kabadingan. Parang na lang eh. Depende naman yun sa atin. Depende rin. Usually kasi may mga problema ngayon, nangingibabon yung mga galing na filmmaker eh. Buti na lang, hindi ako kasama doon. Buti na kami lang direct. Dito ka na lang sa amin sa Mensahe TV. Kasi direct, tuloy mo na yung paglilinis mo. Alhamdulillah. Mashallah. Zakallah khairan direct. So ito so napakahalagang insight ito para sa atin. Kumbaga, isang reality check ito para sa atin na napakahalaga na matalakay natin itong usapin na ito kasi napakalawak ng kumbaga naapektuhan nito. Minsan, bata pa lang, 6 na taon, 7 taon, pinag-uusapan nila sinong syota mo, o syota mo si ganito. Pinagkakasundo na. Pinagkakasundo na. O kaya, may 2 bata, minsan, nakita ko nag-away, 2 lalaki. Ba't mo lalapitan si yung isang batang babae? Girlfriend ko na yun. Mga ganong bagay. So, Ustad, una dito sa sitwasyon na ito, ano yung masasabi ninyo ayon sa inyong personal na observation? Kasi sa showbiz, nabanggitan ni Direk yung pangyayari. Talagang palasak. Hindi niya ito tinatanggi. At yung mga tao, in-enjoy nila na mag-produce ng mga pelikula, telenovela tungkol sa mga bawal na pag-ibig. At pati yung mga nanonood, ini-enjoy nila at nagagaya pa nila minsan. So kayo sa inyong mga communities, sa inyong mga pamayanan, so, lalo na siguro si Ustad Khalid sa Cotabato City na marami doon Muslim. So, kayo din sa Pikit. So may impluensya pa rin ba itong ganitong kalakaran? So dito tayo magsimula Ustad. Siguro po bilang pagpauna, although yung province namin sa Pikit, Cotabato siya, North Cotabato. Pero lumaki ako sa Maynila, sa Malabon City. Siguro okay lang magbigay ka ng ilang personal na views. Kasi lumaki kami sa family na Muslim, tinuturuan kami ni Papa, yung Islam. Pero ang feeling ko, so sobrang lakas ng peer pressure sa lipunan at yung community, doon kami umayon. Then OFW si Papa, so parang medyo nagkaroon ng lack of, hindi sa party nila, pero dahil sobrang lakas pa nung persa ng community at ng paligid ng classmates, lahat nandyan, binubombard ka. Kaya kami naging non-practicing noon. Then alhamdulillah, unti-unti naging practicing kami. Alhamdulillah, at least ngayon kahit paano nakakapagsunod sa Islam. Then so hanggang ilang taon ka nun na hindi nakapag-practice? Siguro hanggang high school. Tapos college, nagsimula ka na mag-practice? Siguro before mag-graduate ng high school, may kaunti-unti na. Oo. Then siguro bigay lang ako ng halimbawa, precautionary lang kasi sa mga kapatid nating Muslim, pag dinidiscuss minsan yung background sa nakalipas, minsan hindi nagibigay yung takot kasi nagkamali tayo For example ako, inamin ko nagkaroon akong girlfriend. Okay. Pero sa feeling ko, nung second year high school ako, nagkaroon ako ng girlfriend, hindi dahil sa gusto ko o dahil sa meron talagang love, wala. Kundi napupush ka na gayahin yung nakakarami. Conformity lang. Doon talaga. Sa tingin ko, doon na drive. At alhamdulillah, para mapatunayan mong lalaki ka. Sumabay sa uso. At alhamdulillah, para sa akin, pinagpapasalamat ko kay Allah dahil lumipas man yun, walang nangyaring zina. At alhamdulillah, yun ang pinagpapasalamat ko dahil siguro kung hindi dahil sa gabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakakatakot yung nangyari. Pero ganito, dun sa mga parte ng mga Muslim at nakakatakot ito, na meron talagang merong epekto yung ganitong uri na mentality. Kasi ang inaakala ng mga Muslim ngayon, kung ano yung nasa pelikula, yun yung tama at yun yung pwede mangyari sa totoong buhay na hindi naman. Minsan, yun na yung ideal nila minsan na relationship. Yun talaga. Ang inaakala nila, kung ano yung mga eksenang nangyari sa pelikula, same din. Kaya nangyari, nagkakaproblema tuloy kahit may mga asawa na.
Kasi inaasahan nila yung nagtampo na babae, susuyuin, may mga ganito. Eksena talaga sa pelikula, ang inaasahan nila ganun mangyari sa totoong buhay. Hindi ganun eh. Totoo, nangyari yan, Ustad. Minsan, ito, makwento ko lang. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. So, yung sister, mahilig manood ng mga ganito, mga telenovela. So, nung nag-away sila nung mister niya, ang ginawa niya, dahil nakikita niya doon na pinagsiselos niya yung nung bidang babae, yung lalaki. So, ganun din ginagawa niya, pinagsiselos niya. So, kikipag-chat siya kung kani-kanino, pupunta sa mall, mag-isa, na walang wali, walang guardian, walang asawa, walang kapatid o tatay. As in, talagang yung takbo ng utak niya, kung ano yung love story na tumatakbo sa telenovela, ganun ideally yung gusto niya. Napakasala. Subhanallah. At siguro, Ustad, mabibigyan natin paalala dun sa mga kabataan particularly. Huwag niyong ilagay sa telenovela yung buhay ninyo. Hindi yan drama, hindi yan directed, walang producer dyan. Gawin ninyong totoo. Magmahal kayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kalawanan makakita ninyo na dun talaga mayroong baraka. Mayroong blessing yung magiging pagkasama, inshallah. Inshallah. So, Ustad Khalid, ka-girlfriend ka rin ba? Bismillah. Maraming salamat, Ustad. At na-share din ni Ustad Lut yung kanyang naranasan. Actually, ako nung bata talaga, tulad din sabi ni Ustad, kaya mas marami akong kamag-anak din sa Cotabato parang, pero doon din ako lumaki sa Maynila, doon sa Payatas at saka sa May Marikina. So, paglaki ko doon is ganun talaga yung yung community, yung society. Talagang malakas yung impluwensya sa pag-aaral, lalo na kapag secular. Ma-share ko lang noon, Stads, balik tayo sa history. Noong panahon hindi pa sumakop yung mga Kastila sa panahon natin dito sa Mindanao or dito sa Pilipinas is wala pang wala pang secular wala pang pamumuhay. Kahit yung matatanda sa atin noon, ayaw nilang, kahit ngayon, yung may mga matatanda pa rin, na parang ayaw tayo paaranin ng secular. Kasi sabi nila, baka maligaw ka dyan. Very conservative sila. Conservative kasi bakit? Kasi pag pumasok na sila sa pag-aaral ng secular, wala naman dyan programa about Islam. Marami silang ini-improve dyan ng mga programa about sa halimbawa, pinagpa-partner nila, halo, meron pa nagsasayaw. So, hindi na-influensyahan kahit yung mga kapatid nating Muslim Ustads, hindi sila na-influensyahan doon. So, ganun pamumuhay, ganun ako namulat nung nag-aral ako sa... Pero nagka-girlfriend ka? Di ko, may social ko lang din, Ustads. Nung high school ako, di naman sa nakaya, pero mas magandang ipaliwanag. Scorpio talaga ako, Ustads, pagdating sa babae. Although may nagpapaliwanag sa akin, halimbawa crush, gano'n. Pero hindi ko talaga pinapatulan, Ustads, kasi nga, yung tatay ko kasi, pinagbabawalan niya ako about sa pag-ibig. Kasi nakita ko, na pag-aralan ko, tsaka nasaksihan ko yung ate ko, na nagkaroon siya ng boyfriend nung high school siya. Nakita ko kung paano siya pinarusahan ng tatay ko at pinagbawalan about sa bawal na pag-ibig. So, parang namulat sa akin yun, nasabi ko, ano nga ba may bibigay sa akin yan? Pero yung mga kaibigan ko, halos bulihin nila ako Bakla ka ba? Lalaki ka ba? Bakit hindi ka maligaw? Bakit hindi mo puntahan yung babae? Bakit gusto mo siya pang pupunta sa'yo? Malaking pambubuli yun para sa akin nung nag-aaral ako. Pero hindi sa akin naging na para mag-aral ako ng mabuti doon sa pag-aaral ko noon. Pinagpatuloy ko pa rin siya. And alhamdulillah, kahit nung panahon na yun is namumulat na rin talaga ako sa Islam kasi yung bahay namin malapit lang sa masjid. So minsan, talaga nakakarinig ako doon ng mga lecture ng mga about sa Islam na nalalagyan ako ng kaalaman at natataniman at saka nadidiligan yung pag-isip ko paano ko lumaki ng tama at saka yung halimbawa yung bawal na pag-ibig. Kasi kinalakihan na namin yan sa society pa lang. Pag nakita ko na rin, Ustads, kung ano talaga yung dulot niyan. Kasi kung titingnan natin siya, Ustads, kung yung bawal na pag-ibig, kung pag-uusapan natin yung bawal na pag-ibig, nakabase ito sa popular at saka sosyalidad na pamumuhay ng isang tao. Kung nakagisnan na niya yung ganung pamumuhay, Ustads, mahirap niyang pigilan yung kanyang syahwa. Kasi meron tayong desire, meron tayong nandito na hindi natin kaya yung pigilan, tapos tuloy-tuloy siya sa pagdaloy. Lalo na kapag nakikita mo, meron palang ganito, gusto kong gayahin, bubulihin ka. Tapos nakukuha niya yung loob mo, akala mo yun yung magandang gawin kasi ikaw naman ayaw mong magpatalo. Ayaw mong magpakita sa kanila na talunan ka. Kasi minsan ayaw mong mabuli ka ng mga ibang tao. Si ganito siya, ganito. Kaya pinipilit mo yung sarili mo kahit ayaw mo. Ganun yung nagiging sosyalidad o ganun yung pamamalakad ng pamumuhay namin noon. Pero alhamdulillah, nung pagkatapos ko ng
school, hindi na ako dumiretso kasi ng college. Talaga nag-aral na ako dito sa Arabic, dito sa Islamic knowledge. Doon ko na unti-unti natutunan. Pero kahit ganun pa rin, Ustads, nandun pa rin yung balakid, yung mga pagsunod. Kahit once na nag-aaral ka, meron pa rin talaga kasi hindi nalalayo si Shaitan sa'yo. Totoo. Actually, mas ano pa nga minsan, ayon pa ang sinasabi ng mga scholar the more na mas nagpapakamatuwid yung tao, mas active si Satanas. Lalong-lalo na, halimbawa niya sa sala, tsaka kapag mamamatay na yung tao, yan, mas nakapokus si Satanas. Sa pangyayano ko sa iyo, Ustads, naranasan ko nung nag-aaral ako ng Arabic. Arabic na to, nag-aaral na ako Islamic College. Pero sa isang lugar na kung saan doon kami nag-dorm, nag-aaral kami. So sa kapitbahay namin, may mga babae doon. Siyempre ako, pagdating ko doon, nalaman nila akong taga Maynila, tsaka yung kakaiba yung aking pananamit sa kanilang pananamit. So, yung mga babae, gumagawa ng paraan, paano nila ako malapitan, basta nandun na yung Shaitan. So, heartthrob ka pala dati Hindi naman sa Ustads, pero habang nagbabasa ako ng halimbawa Quran, nagbabasa ako ng mga kitab, kapag bumibili ako ng pagkain sa labas, nakaabang yan sila. Nagpapapansin. Nagpapapansin talaga yan sila, tapos tatawagin ka pa, hoy, regards daw, sabi nito. So, mahirap mong maano sa sarili mo, pero talagang nilalabanan ko yung mga ganung pangyayari. Kasi, kung titignan natin ngayon, Ustads, yung pagkalat ng secular na ganitong mga bagay, mga pag-iisip sila pinopromote. Kahit ng bata. Kaya nga minsan, pinapayuhan natin yung mga kapatid natin, mga Muslim. Lalo-lalo na yung mga magulang, na iwasan natin yung ating mga anak na laging nakatingin sa TV. Lalo na kung ito ay hindi patungkol sa Islam. Kasi sa TV, nakikita dyan yung kung paano tinuturuan yung mga bata, kung paano sila makisama sa kanilang kaklasmate, diba? Kung paano sila, halimbawa sa Facebook, ipopost nila. Itinuturo talaga kasi minsan nakita ko rin sa TV kung paano nila tinuturuan yung mga bata. So minsan ginagaya nila. So yun yung nagiging nagiging inspiration nila. Nung pag nakikita nila yun, maganda palang gawain ito. So nag-uumpisa yung kilig factor, sabi nga ni Ustads. Mahilig ang tao, lalo na sa panahon natin. Mahilig talaga sila sa kilig factor. Lalo na kapag halimbawa ang pinag-uusapan is tungkol sa crush, tungkol sa ganito. So minsan yung tao kahit nasa sa Islam pa, kahit na Muslim pa, hindi niya na nakikita yung limitation ng pagka-Muslim niya kasi nga naaakit siya sa social na pamumuhay dahil nakikita niya yun na ganito pala, masarap pala yung ganitong pamumuhay. So yun yung nakakasira. Lalo-lalo na yung panonood ng mga telenovela na nakikita nila yung paano nagsuswitan dun sa TV. Nakikita nila So ang akala nila yung ganong pamumuhay is totoo. Ideal sa kanila. Akala nila totoo. Pero mga kabayan magulang sa pananampalatayang Islam, yan ay mga haka-haka lang ng mga direktor. Ginagawa nila yan para maakit nila kayo. At lalo nga sa panahon natin ngayon, totoo nga talaga na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa suratul Al-Imran, kanya sinabi, Wallahu yuridu ayyatuba alaykum, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niyang magbalik loob tayong lahat ng mga Muslim. Pero gusto ng mga tao itong binabanggit niya, yung mga sumusunod sa kanilang sarili, desire, malayo tayo sa landas ni Allah sa napakalayo. Hanggang hindi na natin sumunod tayo sa kanila. Sumunod tayo sa kanila hanggang hindi na natin alam, ganito pala. Hanggang sa malalaman nila nasa huli pala ang pagresisi. Hanggang sa marirealize na nila kapag nabigo na sila sa pag-ibig, no? Kapag nagkaroon na sila ng halimbawa problema na nagdudulot ng malaking problema, halimbawa hiwalayan o nabuntis o nagkaanak, doon na nila marirealize na nagiging mali pala yung gawain nila dahil yun sa naakit sila sa pamumuhay dito sa mundo. Kaya nga sinabi ni Allah sa Quran, adunya, mata. Ibig sabihin, hinahadil dunya, mata. Tunay na ang pamumuhay lamang dito sa mundo ay enjoyment lang. Kung nalalaman o nababatid lang ng mga kapatid natin na yung pag-enjoyment nila yun, na nasusunod nila yung kanilang sarili, lalong-lalo na wala ng limitation. Marami na silang minamahal. Kapag iniisip natin, Ustads, pag tinatawag natin na bawal na pag-ibig, marami. Merong nagmamahal sa tao, merong nagmamahal sa bagay, merong nagmamahal sa sarili. Kasi minsan, pwede nilang mahalin yung kanilang sariling desisyon. Pwede naman din, Ustad, mahalin nila yung mga bagay, halimbawa, gusto nilang makuha. Paano ko ba ito makukuha? So doon sila gagawa ng mga haram na gawain. Ang pinakamaselan doon, Ustads, kapag kapwa na mar'atul ajnabiya wa rajulun ajnabi. Lalo na kapag dalawang ang babaeng dalaga at ang binata na yan, nagkaroon sila ng pagkatingin, communication, magkakaroon talaga ng problema, Ustads. Kaya mga Arab, meron silang kasabihan sa itatagalog nila, itatranslate natin.
Sabi nila, una, idha tawasala, kapag sila ay nagka-connect communication, doon na sila magkakakilala. Pagkatapos nun, iltaka, sila ay magmi-meet, magkikita, di ba? Minsan, pupunta sila sa mall. So, hindi sapat na nag-uusap lang sila? Hindi sapat kasi yun ang gagawin nila. Hindi sapat. Kaya pupunta sila sa mall, sa mga park, sa mga lugar na wala nakakilala sa kanila. Fa-idhal taka, kapag sila ay nagkita na, doon na mag-uumpisa yung hub, yung pagmamahalan. Baba'dal hub, mada. Kapag katapos na pagmamahalan, anong mangyayari? Doon na magsisimula yung bawal. Komplikasyon. Na, komplikasyon. Bawal na. Sinasabing pag-ibig. Alhamdulillah. At naging napakaganda ng paliwanag ng dalawa nating ustad. At tatapusin natin ang pangalawang bahagi nito ng ating programa. At matapos ang ilang mga paalala, magbabalik tayo sa ating usapin. Pero bago yan, gusto natin iwan sa inyo, inshallah, ang isang tanong. At maaari kayong magbigay ng inyong komento at sagot. Bakit kaya masarap ang bawal? Sabi nga ng mga kasabihan ng mga Pilipino, kapag bawal daw, masarap. So, bakit kaya masarap ang bawal na pag-ibig? So, mag-komento kayo, inshallah, mag-share kayo ng inyong mga saloobin, mga opinion. Inshallah, at magbabalik tayo matapos ang inyong mga paalala. Inshallah. Maganda yung mga tao. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Pagkaraan, ang inyong mga puso ay tumigas at naging katulad ng mga bato o mas higit pa sa katigasan. At katotohanang may mga bato na kung saan ang mga ilog ay umaagos. At katotohanang may mga bato na nabibiyak upang dumaloy rito ang tubig. At katotohanan na may mga batong naglalaglagan ng dahil sa takot kay Allah. At walang hindi nababatid ang Allah sa anumang inyong ginagawa. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. At kung ang mga punong kahoy sa lupa ay magsisilbing mga panulat, at ang dagat ay magsisilbing tinta nito upang makapagsulat. Pagkaraan nito ay dinagdagan pa ng 7 dagat. Ang mga salita ng Allah ay hindi masasaid. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa ating umaatikabong topic para sa araw na ito, alhamdulillah. Bawal na pag-ibig. Bakit nga ba masarap ang bawal ayon sa kasabihan ng mga Pilipino? Yan yung tanong natin sa second part ng ating episode na ito kanina. Merong sumagot. Ito. Saan ba yun? Nawala yung comment niya. Ito. Ang sagot niya, bakit masarap ang bawal? Yan yun eh. So, ibig niya sabihin,
minsan normal lang sa tao na hahanapin niya yung may thrill, hanapin niya yung merong excitement, yung ng bawal. So kayo naman mga ustad, bakit kaya parang merong natural na inclination yung tao na minsan ini-enjoy na talaga yung bawal. Minsan naghahanap pa siya ng kumbaga bagay na ikakapahamak lang niya o kaya mahirapan lang siya. Tulad minsan sa buhay mag-asawa. Minsan kapag okay yung relasyon niyo, minsan naghahanap kayo ng problema, naghahanap kayo ng pag-aawayan. So bakit ba parang normal sa tao yung ganun? May kinalaman kaya si Taning dito? Si Taning. Taning sa tanas. Okay. Siguro ganito, Ustad. Kasi bilang Muslim, naniniwala tayong shaitan. Pinapaganda yung mga kasamaan, yung paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lang ng ilang mga bahagi ng kasaysayan natin. Pag sinabing zina, pangangalunya, pakikapid, anong definition? Pakikipagtalik mo sa taong hindi pwede sa iyo. At yun ay immoral na kasalanan. Pero ano siya pinakalala? Making love, relationship, romance. So pinaganda ng shaitan. Pero siguro dun tayo sa pagkakaroon ng thrill. Kasi gusto talaga ng tao na magkaroon ng thrill yung kanyang sarili. Pero ihahambing ko to siguro, Ustad, kasi gusto nila yung bawal. Sinasabi nila, ginawa pa yung t-shirt noon eh. Bakit masarap ang bawal? Ayan, naging uso yan noon. Ngayon, ganun ka rin t-shirt? Alhamdulillah, wala. Nakita ko lang kasi naglalakad tayo madalas sa mga, okay. Ganito, gusto nilang iparamdam na yung bawal, masarap kasi thrilling. Yun kasi talaga yun eh. Pero gusto kong magbigay ng halimbawa. Kasi yung kasalanan, yung bawal na tinutukoy mo doon, kasalanan yun. So, ang thrill doon na nararamdaman nila kapag na-survive nilang gawin, din para bang absuelto na walang nangyaring pahamak sa kanila. Nandun yung peak na, nandun yung climax nun. For example, may sunog. Ikaw di ka makabuhat ng refrigerator na mag-isa. Pero dahil sa taas ng adrenaline mo, nabuhat mo. Pagkatapos ng sunog, hindi ka nasunog, nasave mo yung refrigerator, ang lakas ng feeling mo. May thrill eh. Kung paulit-ulit na mangyayari yun, sasabihin mo, ang sarap magkasunog. Bakit? Kasi naitatakas mo palagi yung dapat mong hindi ganun mo siya madalas na nabubuhat. Okay. Pero kung tingnan natin, sunog pa rin yun. Ganun din. Yung kasalanan pa rin yun. Pag na-isusurvive ninyong gawin, thrilling para sa inyo. Yun ang sinasabi nyo masarap. Pero kapag dumating sa inyo, at talagang mangyayari yung mga parusa na yan, yung mga consequences na yan, yun ang napakadelikado. Sana ma-realize natin yan bago pa mangyari yun. At meron tayong comment dito, no? So, bakit masarap ang bawal? Nasaan yun? Wala na naman. Ito yung problema minsan sa Facebook comments, minsan na re-arrange yung mga comments. So sa tingin ko, Ustad, comments to ni Abu Aisha. Sa tingin ko, Ustad, kaya ginagawa ng karamihan, ang bawal ay dahil sa taglay nitong sarap. Sarap talaga ang bawal. Sarap na kanilang nararamdaman, ngunit sa panganib na dala nito, hindi nila alam na maaring kapahamakan sa uli. So, yeah, kinonfirm ng brother na masarap talaga ang bawal. So, wala namang walang tumanggi na hindi masarap ang bawal. Kasi nga, ginawa ito kumbaga, itong bagay na ito ay kumbaga, pinitulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging pagsubok para sa ating katulad ng tinukoy ni Ustad Lut. So, Ustad Khalid, tungkol dito sa bakit na ba masarap ang bawal? So, ito ba, kumbaga, normal na ito na kalagayan ng tao? Katulad na nabanggit ni Ustad Lut kanina na minsan hinahanap natin ito. Pero parang ang ibang tao, hindi na minsan nilang ginagawa, lagi. Okay. About naman sa laging masarap, bakit masarap ang bawal? Meron tayong tinatawag na tabi'atul insan. Tinatawag na tabi'a, meron kaugalian na nailagay sa tao. Nature na sa kanya yung mga bagay na kung saan yung masarap, yun yung hinahanap. Minsan kung yun ang gusto ng kanyang isipan ng puso, yun yung mas madalas niyang hinahanap. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng Quran, nagbigay ng mga propeta, nagbigay ng mga kasulatan, para ang tao mabigyan ng limitasyon. Kasi ang tao kapag hindi niya nakontrol yung mga bagay na yan, maaari siyang mahulog sa tinatawag na maaari siyang maging tinatawag na ignorante, jahil. Kasi nung matatanda natin, Ustad, balik natin sa history na naman ulit. Nung nawala yung mga propeta, lalo na nung sa Makkah, nawala si Jesus, nawala yung ibang mga propeta. Alam niyo ba yung Makkah o ibang nagkaroon ng walang limitasyon. Nagkaroon yung pag-aasawa ng higit sa isa, na sa pilitang inaasawa yung kababaihan.
sa pilitan na pag tumanda yung babae, gagawing tatawagin nilang nanay, kauluzur, sinasabi pa nga, di ba? Lahat yan is, nung dumating ang Islam, binigyan niya ng limitasyon. Pero ang tao, dahil sa sobrang sarap, hindi niya kayang iwan kasi ngayon ang kanyang nagugustuhan. Meron mga salita ang ulama nga dyan. Sabi nga, idha ahabba shay'in akthara min dhikrihi. Kung minamahal niya yung isang bagay, laging nasa isip niya. Akthara min dhikrihi. Kaya minsan kung gusto niya yung halimbawa... Sa lahat ng bagay yun, hindi lang ito sa pag-ibig. General yun. May mga tao, mahal na mahal nila yung pagkain. Kaya puro pagkain. Puro pagkain yung iniisip. Pero dito nun. Sa panahon natin ngayon, maraming ganito, idha ahabba shay'in akthara min dhikri. Kapag minamahal niya isang bagay, palagi niyang iniisip. Ngayon, kung palagi niyang iniisip, unti-unti siyang nawawala sa kanyang daan patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang hinihingi natin ng mga Muslim. Palagi natin binabanggit sa surat al-Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan mo kami sa tuwid na landas. Pero may mga kapatid natin na nanatili pa rin nagsizina, na nanatili pa rin gumagawa ng haram, gumagawa ng mga bagay. Yung isang aya lang yun na binabasa natin sa suratul Fatiha na ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan mo kami sa tuwid na landas. Pero paano pa ba gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas ang mga tao, kung ang mga sarili nila hindi nila kayang baguhin? Pero ang Allah, wag natin sisihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya kaming ganito Siya yung naglikha sa amin, hindi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Hindi namin ginusto na maging gano'n sila, maging masama sila, o hindi namin sila dinaya. Hindi namin sila nilikha na dinaya namin kung bakit sila nagkaganon ng kanilang ugali. Walakin anfusahum yazlimun. Pero yung mga sarili nila, sinanay nila ng ganon ang kanilang mga sarili, sinanay nila yung mga ganon. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala may babala sa Quran. Kanya sinabi, wala takrabuz zina. At huwag kayong magsilapit sa pakikiapid. Yung halimbawa, bawal na pag-ibig, yung mga masarap na sinasawag natin. Bakit? Kasi yung hikmah o yung wisdom, kung makikita natin sa verse, huwag kayong magsilapit, wala takrab. Bakit hindi niya sinabi doon, wala tafaal? Bakit hindi niya sinabi doon, wala taznu? Pero, wala takrab. Mga ulama natin nagtafsir, ito ay mga gawain ng syaitan, ito ay may mga step. Kaya sa isang aya din na tinafsiran, sabi doon, ito ay mga step ng syaitan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. At huwag niyong susundin yung mga yapak ng mga syaitan ng mga taong mga demonyo o mga demonyo. Kasi ngayon magtatanong tayo, Ustad, sino yung mga demonyo sinasabi mo? Sa Quran malapit, minal jinnati wan nas, sa mga jinn at sa mga tao. So, meron pala talagang demonyong tao. Meron talagang demonyong tao, Ustad. Ano yung mga katangian ng mga taong demonyo? Ito yung mahilig magwasawis, ito yung magbulong. Masamang impluwensya. Masamang impluwensya. Minsan, pag nagbubulong sila sa'yo, mas maganda yung bulong kaysa sigaw. Kasi minsan pag bulong, kapag binubulungan ka, madaling pumapasok sa'yo yan, diretso sa puso. Pag sumisigaw ka, hindi, maaaring lalaban ka pa Bakit mo ako sinisigawan? Sino ka ba? Pero kapag bubulong, nandun yung tinatawag na magic words. Meron tayong tinatawag na kalamus siha. O tinatawag nating magic words. Halimbawa, sabihin ko na lang kay Ustad, ang gwapo mo. O di ba? Nagustuhan niya yung salitang yun. O halimbawa, Ustad, gandang lalaki natin, o di ba? Yung ganung salita, ginagamit yun na kalamos sihr o magic words, kadalasan ginagamit yun ng mga taong gusto nilang makuha. Yung gusto nilang bagay. Nambobola. Sabi pa nga Sabi pa nga, meron pa nga isang mga sheikh natin na nagsabi, lahat ng lalaki daw mambobola. Ibig sabihin, mahilig magsalita ng mga salita, halimbawa, mga tamis, maraming, ikaw lang ang aking sinta. Ganyan ng mga salita Meron pa nga, ikaw lang ang aking pag-ibig. Meron pa mga salita, pinakamabigat. Lumabas na yun, nag-shake na yun. Ano sinabi niya? Sinasamba kita. Di ba? Meron mga ganun salita, Ustad. Masyadong, malalalim o mabibigat o talagang gusto nilang makuha yung tao. Ngayon, ginagamit nila yung tinatawag na kalamas o magic word para makuha nila yung puso ng tao. Kaya, laging masarap ang bawal. Ang mga ulama natin, nagbawal. Ukol dito sa bakit masarap ang bawal. Bakit nga ba hinaharam ang bawal? Bakit masarap? Kasi nga, sabi nga ni Ustads kanina, yung syaitan o yung demonyo, ginagawa niyang masarap at saka isa sa misyon niya, gagawin niyang maganda sa paningin ng tao ang mali. Minsan nga Ustads, ganito kapag hindi ka na, meron nagkataon, nag-aral kami Ustads, no? Ustads Lut, nag-aral kami, hindi kami nakakita sa isang buwan ng babae. Ngayon, nung pumasok yung babae doon sa gate, kahit wala naman siyang, hindi ko naman siya, kukutsain o anong mga salita.
Kahit naman halimbawa, dumaan lang yung babae, lahat kami napalingon sa kanya. Kasi hindi kami nakakita ng babae. Wow, masya Allah. Bawat isa sa amin nagtitilian ng mga lalaki kami noon nagtitilian. Kasi nga, pinapaganda ng syaitan yung paningin. Ngayon, hindi naman namin gusto yung babae. Kumbaga, uhaw na uhaw kayo. Uhaw na uhaw kami doon sa pagtingin sa kanya. Kaya minsan ganun, yung mata ng tao, yung pinapaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi isa yan min anwa'uz zina. Ibig sabihin kasama yan sa kasama yan sa pagtingin pa lang. Di ba meron pang hadis ustaz na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ang kahulugan, wala akong iniwan sa aking umma na mabigat na pagsubok maliban sabi niya sa ang pitna ng babae sa mga lalaki. Ganun din ang sinabi ng Allah Zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa. At ginawa na namin palamuti ang pagmamahal na may desire doon sa mga kababaihan, sa mga tao. Sa mga Christian. So, Sad, alhamdulillah, naging malinaw na itong bawal. Bawal talaga siya kahit ano pang mga pamamaraan na pumapasok ito sa atin. Ang lugar nga ng pag-ibig lang, yung nabigay na natin kanina. Ito ay sa pag-aasawa lang. At alhamdulillah, meron ng mga katanungan dito ng Ustad na gusto natin na masagot inshallah. Dahil gusto natin na mabigyan muna ng linaw itong usapin natin na kung anong bawal, bawal talaga. So masarap man yan o hindi. Sabi nga ng isang brother dito, sabi niya, so nasa tao na yan. So minsan depende lang din sa tao talaga kung magiging masarap sa kanya yung bawal. Pero dito merong tanong, Ustad, paano yung nagbalik Islam na hindi kinakasal na matagal na sila nagbalik Islam? Meron po bang parusa yun? So halimbawa, Ustad, merong balik Islam, mag-asawa siguro, nag-Muslim sila pareho, pero hindi sila kasal. Live-in lang sila. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakasal. So meron ba silang kasalanan doon at meron bang parusa doon sa nagawa nila o sitwasyon nila na ito? Yun ang sasagot sa inyo. Jack and Poy kayo. Siguro Stan, kasi alhamdulillah marami tayong mga na-encounter na ganito mga tanong. Kung sakali na mayroong mga kapatid na Muslim, balik Islam sila, na sila ay nag-Muslim. Kung hindi kayo kasal noon, kinakailangan magpakasal kayo inshallah ASAP, as soon as possible. Kasi magiging zina ito. Although may mga pasubali dahil kung hindi nyo pa ito alam, inshallah may pagpapaumanhin doon dahil hindi naman sinasadya. Pero kapag pinatagal pa na hindi sila nakasal, walang binding na akad na contract ng pag-aasawa, ay magiging pagkakasala yung kanilang pagsasama. Pero inshallah kung sakaling sila ay ahlul kitab, Hudyo o Kristiyano, at ikinasal sila sa nakalipas, may mga sinasabing mga scholar natin na kapag sila nag-Muslim pareho, inshallah kahit di na sila magpakasal ulit kasi valid na yun inshallah. Allahu alam. At Ustad, ito naman, isa pang tanong. Assalamualaikum ya Ustad. Ano ang parusa sa mga nagzina? Ang kanilang tauba ba ay matatanggap? So Ustad Khalid, yung mga nagzina, ano yung parusa sa kanila? So siguro tutukoy dito, parusa dito sa dunya. At kung halimbawa magtatawba sila, matatanggap pa ang tauba nila. Okay, alhamdulillah. Okay, sagutin natin. Minsan na marami ganyan tanong ustaz talaga. Lalo na kasi meron kami sa Cotabato na ginagawa ng program about sa mga kabataan. Inaakit namin sila sa Islam. Tapos nang ganyan talaga nakikita natin yung mga tanong. Ano daw yung magiging parusa? Sabi natin sa dunya. Kung hindi pa man nakalagay yung tinatawag natin na Sharia, kasi yung Quran tatlo yan. Una, dyan natin nakuha ang ating akida. Pangalawa, dyan natin nakuha ang ating hukom. Pangatlo, dyan natin nakuha yung mga kisas, ibra, mga kwento sa mga about sa mga propeta. So, sinusundan natin doon yung hukom, kung paano natin makukuha yung mga batas. Pero mga iilan na nagsasabi na kung hindi mo kayang ilagay ang batas, gawin mo sa puso mo, mangyayari sa pamilya mo at sa mga tao. Ngayon, anong kanyang parusa dito sa dunya? Kung meron man mga magulang o tinatawag na dito sa amin sa Maguindanao, tinatawag yan na umpungan, kumbaga nandoon yung mga matatanda. Kasi ang diyan, kung kahit wala yung di pa naman kasi tayo na nalagay ang batas natin sa Islam, pero kahit nandiyan yung matatanda, tayo na ang gumawa. Meron tinatawag na sa amin diyan na umpukan ng mga matwa, di ba? Sabi pa nga sa atin sa mga ibig sabihin nandoon yung mga matatanda na nakatingin sa kanila, kumbaga mga wali nila. Ngayon, mag-uusap yung dalawang pamilya na yan, kapag nagkaroon halimbawa, dumaan sila tinatawag na syurut. Una, kapag may shahid, o tinatawag may saksi na nakakita sila na gumagawa ng zina. Hanggang 3, sabi pa ng ibang ulama, hanggang 3.
Sabi pa ng mabigat pa nga yung pagkasabi ng isang ulama doon eh. Kung sabi niya sa isang shahid, nakita niya yung dalawang taong nagsizina mismo sa kanyang mata. At nakita niyang may ginagawa sila. Halimbawa na lamang is yung pagdidikitan ng parts ng kanilang katawan o yung sabi pa nga ginawa na lang logic eh. O yung papasok ng tubig sa balon, sabi pa nga, o yung balde sa balon. Kung nakita nila yun mismo sa kanilang mga mata, pwede silang maging shahid. Pangalawa, doon na ilalagay yung sinasabing kapag ito ang mga babae o lalaki, tinatawag natin silang ajnabi o ajnabiya. Pag sinabi mo mga ganyan, dalaga, binata yan eh, di ba? Hindi, walang asawa. Mga walang asawa. May lalagay sila sa sinasabi nating jalda, pagpalo sa kanila. Yun ay naayon kung meron tayong kadi o merong yung judge sa atin. Kung nakita sa kanila yung ganun pangyayari. Pero yan, ustaz, nangyayari na rin yan eh. Nangyayari yan sa aming lugar, minsan ganun, pag may nakikita talaga. Pero minsan, may mga taong hindi nila ito nilalagay sa lugar. Kumbaga parang wala na lang. Kasi sinasabi nila, wala naman ditong batas ng Islam. So, sa akhira naman, malaki talaga ang ang parusa sa akhira eh. Kasi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Fahish. Ibig sabihin, mga gawaing mga krimen, mga gawaing mga malalaswa, gawaing mga hindi kaaya-aya sa Islam. So, yan talaga mabigat ang parusa. So, pabilisin natin ang studs. Ito ba ay may tawba? Ito ba ay mayroong pagbabalik loob? Sa aklat ni Bukhari, ang kahulugan ng isang hadis, may isang lalaking lumapit sa Rasulullah. Umamin siya. Inni zanait. Ya Rasulullah, inni zanait. Ya Rasulullah, hindi niya pinakinggan. Hanggang lumapit siya sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna zanait. Hindi tinignan ni Propeta Muhammad sallallahu hanggang pangatlo kasi nga wala pang verse na naibaba sa tao na kung merong tao ba ang tao nagzina. Hanggang hindi talaga pinansin ni Propeta Muhammad yung tao na yun. Yung tao na yun, yung sahaba na iyak ng iyak kay Rasulullah kasi gusto niya magbalik loob. Hanggang naibaba yung verse. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innahu rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Sa malapit nitong kahulugan, sabihin mo Muhammad sa aking mga alipin kasi nangyari na yun eh. Na huwag silang susuko. La taqnatu min rauhillah. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpaawa ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lahat ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na nga lang ustaz kung dadaan siya sa mga kondisyon eh. Kasi may mga tao talaga dyan. Sasabihin niya nagtakupat, nagbalik loob na ako. Pero makikita mo na naman, ayan na naman siya oh. Ayan na naman siya, bumubulusok na naman siya oh. Bigla na lang, eto na pagkatapos ng Ramadan, makikita mo, ayan na naman, gumagawa na naman. Akala niya siguro pag nagkastagfirullah, tauba na yun. Tauba na yun. Kaya minsan, nagiging siya eh, yung tauba kasi, hindi mo masabing bilqaw lang yan eh. Bilqawli wal amal yan eh. Kumbaga, sasabihin mo at gagawin mo. Lalo kung dadaan ka sa tatlong syurut na yan. Una, titigilan ng kasalanan. Pangalawa, mangako sa sarili na hindi mo na yun uulitin. Pangatlo, ano ba yung pangatlo, Ustads? Ay ya'zima na hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik doon sa kasalanan na kanyang ginawa. Minsan, doon sa pangatlong syurut na yung Ustad, hindi nakakatama yung ibang mga kapatid natin. Sasabihin nila, magtaubat ako, pero mamaya nakita mo, eto na naman sila, magka-holding hands, iba na naman yung kasama niya. So, yun na nagiging problema. So, yung tinutawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang isang aya doon na pinakamagandang aya. Kung ang pagkaakala ng isang tao na ang kanyang kasalanan ay isang bundok, pero kapag siya ay nagtaubat kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Yung isang bundok na ang kala niya, yun na yung malaking kasalanan, papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bundok din na kabutihan. So, yung tao talagang inaano ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbalik loob. Talagang hinihimok o in-encourage ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay magbalik loob. Kasi may isang hadis tayo sa nakasama sa Nawawi, 40 hadis ni Nawawi, nakasulat doon na pinatawad ang aking sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tatlong bagay. Al-khata, wa nisyan, wa mastukrihu alay. Kung sila, dahil sa kanila, dahil normality na sa ating tao, tayo ay nakakalimot, nagkakamali, at may mga bagay tayo na hindi gusto. Mga stukrihu, mga hate tayo ng mga bagay. So, napilitan lang. So, ganun yung studs. So, itong tatlong bagay nga na ito, no? So, napakahalagang bagay yun. So, ano yung tatlong yun, Ustad? Yung mga bagay-bagay na, kumbaga, pinaumanhinan na ni Allah na kung ito'y nagawa dahil sa pagkalimot,
Pagkakamali, ibig sabihin, nagkamali ka ng judgment. So, nagkamali ka ng kumbaga, pagkakaunawa o kulang yung information mo. At pangatlo, yung pagkakaroon mo ng kung doon ka sa sitwasyon na ikaw ay napipilitan na. So wala naman sigurong tao na napilitan makipag-boyfriend, makipag-girlfriend o makipagrelasyon doon sa hindi niya asawa. Alhamdulillah, Ustad, napakalinaw na nitong usapin natin na ito. Gusto kong balikan yung isang aya. Yung sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala na wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Na kabilang sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha siya mula sa inyo ng mapapangasawa nang sa gayon ay makakatagpo kayo ng kapanatagan sa kanila. Na ang ibig sabihin dito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa mga dakilang ginawa ni Allah sa sistema dito sa pagkakalikha ay mag-aasawa talaga dapat yung tao. Ngayon, kung meron kayo pagmamahalan na wala sa pag-aasawa, ibig sabihin, yun ay bawal na pag-ibig. At makikita natin dito nung resulta ng pag-aasawa, ito yung kapanatagan. Kaya anong resulta ng bawal na pag-ibig? Ito ay ang kawalan ng kapanatagan. Mga problema, mga agam-agam, heartaches, at kung ano pa. So, Ustad, madagdagan ninyo nga siya itong aya na ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang masasabi ninyo tungkol dito? Okay, ako sige. Mauna ako. Okay. Let's talk about love. Let's talk about love. Sinasabi, halika't pakinggan natin ang mga salitang tungkol sa pag-ibig. Minsan ito ang gusto ng tao. Kayo mga kabataan, mga manonood namin, mga mananampalatayang Muslim, hindi nyo na kailangang hanapin ang gusto ninyong mapangasa o gusto ninyong makuha ang gusto niyo. Hindi nyo na kailangang gawin na magpaganda, magpa-selfie o mag-post pa sa Facebook na nakakaayang mga mukha. Hindi nyo na kailangan mag-makeup. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga bagay na mga damit na maakit sa inyo yung mga crush nyo, yung mga gusto nyo. Si Allah subhanahu wa ta'ala may isang aya na binigay sa atin. Ano sabi niya? Wa khalaqnakum azwaja. At nilikha namin kayo na may kapares. So, meron palang inilikha si Allah subhanahu wa ta'ala na kapares sa atin. Hinihintay lang natin kung kailan siya. So, meron pala talagang meant to be. Meron talagang meant to be. Dito sa Islam, may talagang binibigay ni Allah kung anong gusto mo eh. Kung gusto mo ng dunya, ibibigay niya sa'yo. Kung gusto mo ng akhirah, ibibigay niya sa'yo. So sa mga manonood natin ng mga mananampalatayang Muslim, isa lang ang verse na sa kanyang sinabi, wa khalaqnakum azwaja. At binigyan namin kayo, nilikha namin kayo na meron kayong katambal. Kung si Adam, ang katambal niya si Hawa. So sa kanyang pamumuhay, nakita natin kung paano. So ang tao, meron siyang magkukuhang kapares. So hindi niya na kailangan, Ustads, magpaganda, magpa-makeup, gagawin pa niya. Mang-akit pa para lang makuha niya yung gusto niya, yung crush niya, makuha niya. Meron ng itinakda o isinulat si Allah sa iyo, tadhana mo na meron darating sa iyo. Ang short lang, Ustads, kung gusto mo ng mabuti, ganito lang ang short dan. At-tayyibuna lit-tayyibin. Kapag mabuti ka, mabuti rin yung magiging asawa mo. Pero kung hindi ka mabuti, al-khabitatu lil-khabitin. Yung mga masasamang tao, para lang din sa mga masasamang babaeng na kanila mapapangasawa. So ang short lang, gusto natin mahanap yung pinapangarap natin sa buhay o kung pag-ibig man ang pinag-uusapan, huwag natin sabihin dito sa pananampalatayang Islam ang daming bawal. Wala. Pagdating sa pag-ibig, pinapaumanhin sa Islam ang tunay na pag-ibig ay pagkatapos ng kasal. Inshallah. So ikaw, Ustad Lu? Siguro, Ustad, doon sa mga talatang nabanggit natin, bilang pagdaragdag, marami kasi sa mga kabataan, yun nga, nabanggit natin kanina na ginagawa nilang guide yung buhay ng mga artista. At pag tinignan natin, maaaring mayroong isang babae na nakakalungkot, dadaan sa 100 lalaki. Pagkatapos sa dulo, saka makakapagtanto na pinaglaruan ka lang nila, saka mag-aasawa. Ganon din, tingnan natin yung future kung gusto natin magpakatino. Ano bang uri ng kinabukasan bilang mag-asawa yung gusto ninyo? Ito ba yung mag-asawa na dumaan mo na sa maraming pagsubok o sinubukan mo na? Kaya nga, tinikman mo na. Oo, yun yung term. So, medyo, hindi basta siya. Para maging direct to the point. Ganito, actually, merong mga artista, sinasabi nila 10 years, 6 years, tapos saka nag-propose, nagpakasal. Hindi ako humahanga. Engagement. Hindi ako humahanga kasi paano mahangaan yung isang lalaki na subukan mo na yung babae? Then, sa dulo, saka niya napagtanto na dapat pala siyang pakasalan. Ano yun? Kung anak ko yung babae, ano yun, nakalibre ka? A'udhu billah. Pero bilang karagdagan lang,
sa mga kapatid na Muslim, tsaka paalala to, yung pagmamahal natin sa sino man, dapat higit yung pagmamahal natin kay Allah. Okay? May sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Na may mga taong kumukuha ng iba pang mamahalin kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipinapantay nila yung pagmamahal. Na pag sinabi ni Allah na maghijab, hijab ka. Pag sinabi ng boyfriend mo na wag hijab, wag ka maghijab. So parang pinapantay nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, uri ito na shirk. Walladina amanu, pero yung totoong nananampalataya, patunayan natin, asyaddu hubban lillah. Higit yung pagmamahal kay Allah. Kung talagang mas mataas yung pagmamahal natin kay Allah, susundin natin siya at ipapailalim natin doon yung iba pang mga pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi yung mauuna pa kay Allah. Oh, hindi ganon, hindi ganon. Minsan mas mahal pa nila yung girlfriend nila kaysa kay Allah. Alhamdulillah. So, napakaganda ng ating naging topic. Alhamdulillah. So, meron lang tayo naging comment dito. Mashallah, magandang topic pero di ko mapanood ng diretso. Mahina ang internet. So, okay lang kasi inshallah, after ng live natin, automatic naman na pinapost ng Facebook yung live na video at pwede mo itong mapanood. Inshallah. Alhamdulillah. At ito nga, napakagandang topic para sa ating lahat. Para sa mga wala pang asawa, at kahit sa mga meron ng asawa. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, nilikatay ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang layunin natin dito ay ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang hangarin ng kanyang kaluguran. Hindi yung personal nating kaluguran, yung kaluguran ng crush natin, o sino pa mang tao na inakala natin na marapat natin na mahalin. At ang pagmamahal nga, ang tamang lugar nito ay sa pagiging mag-asawa at hindi sa labas ng pagiging mag-asawa. Lalong-lalo na hindi sa kapwa lalaki o kapwa babae. At hindi rin dun sa asawa ng iba na o kaya maraming pang mga iba't ibang mga bawal na pag-ibig na isa lamang ang kailangan ng nating tandaan. Ang pag-ibig ay nasa loob ng buhay mag-asawa at kapag wala ito sa buhay mag-asawa, ito ay pag-ibig na ipinagbabawal. Alhamdulillah, napakarami nating natutunan sa ating programa na ito. So meron pala talaga meant to be sa Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang tinakda sa iyo. At para lamang makamit mo yung tao na mabuti para sa iyo, kailangan mo lang ay ang magpakabuti. Hindi mo kailangan magpagod sa pagpapafacial o pagpapabad sa gym para lang kung katawan mo sexy. Magbasa ka ng Quran at isabuhay mo ang Quran at maging mabuti kang Muslim at inshallah bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting mapapangasawa na Muslim o Muslima. At panghuli, inshallah, bago tayo magpaalam, merong forever. Sa paraiso, inshallah, o kung gusto mo, sa impyerno. Pero bahala kang mamili kung saan mo gusto. At ang forever na ito, inshallah, sa paraiso, ang good news dito, makakasama mo rin dito ang iyong napangasawa. Inshallah, doon kayo maumuhay habang panahon nang wala ng argumento, wala ng tampuhan, happily ever after, inshallah. At nagpapasalamat kami sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa at abangan pa ninyo ito pa nating mga episodes, inshallah. At kami nagpapasalamat sa lahat. Bumabati kami na isang magandang araw at sa mga kapatid natin Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inshallah. Ay, basta pa yung Quran. Ha?